Kaugnay naman ang pagbahangyan sa Pampanga, alamin natin ang latest na sitwasyon doon. Nagbabalik po si Sherian Torres live. Sherian. Yes, Howie, pasado alas 7 kagabi na magsimulang tumaas ang tubig sa kahabaan ng Minalim, Pampanga. Ang hanggang tuhod na baha sa kalsada umakyat hanggang hita. Umaga naman sa kahabaan ng San Fernando City, balik ang hanggang tuhod na baha. Ang pedicab driver, Edencio Vidal, hirap na sa pagpipedal sa gitna ng biyahe. Mula alas 6 umaga, 3 biyahe na lang daw ang nagagawa niya kahit alas 8 na. Si Fernando Rosilio naman natirikan ng motor matapos piliting tawirin ang mahaba at malalim na baha. Dahil baha ang palengke ng San Fernando sa gilid muna ng kalsada, sa MacArthur Highway lumipat ang mga nagtitinda. Baha rin sa kalsada ng Santo Tomas. Samantala, Hawi, kanina nagtempohan natin yung isang grupo ng kalalakihan sa terminal ng Dao Tarlac. Dito, doon pa rin sa San Fernando, no, na may nahuling sawa. Mga alas 4 na madaling araw daw nila nakita ang ulo na isang sawa na nakalabas sa kanal na agad naman nilang hinuli at tinalian sa bibig. Pag hila nila palabas ng kanal, sulang buntis pa ang sawa. Ang tansya nila, nasa 8 feet ang haba nito at dahil tingin daw nila patay na yung sawa, kaya balak nilang adobohin at iulam. Samantala, Hawi, kanina nakausap natin itong si Joel Mapiles, ang Public Information Officer ng Pampanga City Government. At ayon sa kanya, 4 na munisipyo ang naiulat sa kanila na ngayon ay talagang wala pa namang baha. Ito yung munisipalidad ng Santa Ana, Mexico, Magalang at Mabalacat. Pero yung natitira doon sa 22 munisipalidad dito ng Pampanga ay baha pa rin daw hanggang ngayon. Kabilang, Hawi, sa mga heavily flooded, etong munisipalidad na Macabebe, Masantol, gayon din yung Candaba, Santo Tomas, at gayon din yung Minalin at ilan pang lugar. Samantala, nasa ilalim na nga ng state of calamity ang buong lalawigan ng Pampanga. Inaasahan naman na kung bababa raw yung tubig mula naman sa lalawigan ng Nueva Ecija, ay muling tataas at magkakaroon ng baha sa San Luis, Candaba, gayon din sa Apalit, San Simon at Masantol. Yan muna latest mula dito sa Pampanga. Balik sa inyo, Howie. Sherian, kumusta naman ang panahon dyan? Umuulan ba? Yung mula kaninang umaga, no, madaling araw, ulit bumuhos yung lakas ng ulan. Pag-iikot natin kanina, Hawi, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 9 pasado, wala ka nakalaman yung ulan, parang ambon lamang. Pero pagdating ng pagsapit ng nitong mga oras na to, biglang bumuhos yung ulan dito sa kinaroroonan natin, ano, at masyado siyang malakas, parang bagyo yung dating. Pero ngayon, humupa na naman at totally walang ambon, basta makulimlim lamang yung kalangitan dito. Pero yun pa rin, yung baha dito hanggang tuhod pa rin, Hawi. Alright, pero Sherry, sa kwento ng mga kababayan natin dyan, mabilis ba mag-subside ang baha dyan sa Pampanga? Yung nakita kasi natin sa San Fernando kahapon, yung kagabi, no, pag-iikot natin, yung unang daan natin, bandang hapon, wala, parang kumbaga sa hanggang ankle pa lang yung tubig. Pero pagbalik naman natin ng gabi, yun yung bumaba pa siya ng konti, yung ilang parte ng San Fernando. Pero pagdating ngayong umaga, tumaas na naman ito hanggang tuhod. Ang sabi sa atin ni Ginoong Mapiles, eto daw San Fernando talagang taas-baba yung baha, pero mas mabilis daw na mag-subside kumpara doon sa mga heavily flooded talaga na tumatagal mula 2 to 3 days. Depende pa raw yan kung uulan yung mas mataas na parte ng mga probinsya dito sa Central Luzon. Sherry, masingit ko lang din, no? Kamusta ang supply ng pagkain dyan sa palengke? Nagkaroon ka ba ng pagkakataong mag-ikot-ikot sa mga palengke dyan? Dahil yung ibang mga palengke sa ibang lugar, dahil stranded daw ang supply o dala ng mga gulay, ng pagkain, nagkakaubusan. O, Rhea, yung mga nakita natin so far, no, consistent pa naman yung pagdating ng mga trucks ng gulay at iba pang bilihin. Kanina, hindi lang tayo nagkaroon ng pagkakataon na makausap ng personal itong mga biyaherong to, yung mga nagsusupply, dahil abala nga sila sa paglalagay ng mga paninda doon sa gilid ng kalsada ng MacArthur Highway. Pero sabi ng mga nakausap natin na mga residente, ang nagiging difficulty lamang nila ngayon, hindi naman yung availability ng pagkain, kundi yung pagpunta doon sa pagbibilhan ng pagkain. Dahil nga daw, doon sa baha na kailangan pa nilang daanan bago makapunta doon sa mga pamilihan. Rhea? Alright, maraming salamat. Sherry Ann Torres.